Hi guys! Welcome back again to my vlog. Ayaw nga pala si Will at isa ako ngayon na SSW or Specified Skilled Worker dito sa Japan. Last year nag-take ako ng exam ng Prometric. At ang tinake ko ay Nursing Care Prometric. Kasi gusto ko or balak ko na mag-caregiver. Actually hindi ko pinagsabay yung dalawang exam kasi ang Nursing Care ay meron siyang dalawang exam, English and Japanese. Ang una kong tinake ay Nihongo or Japanese language part ng Nursing Care. At tinake ko yun noong October 2023. After a month, nag-take naman ako ng English Prometric exam. So yun, luckily and praise God, tayo ay nakapasa ng parehong exam. At ang nakakatuwa pa nito, nung first take ko na Nihongo ay perfect ang naging score natin. Yay! At doon sa English naman, ayun, nakapasa naman din tayo kahit papano, no? Hindi nga lang natin na perfect pero okay na yun, all goods na yun as long as pasado ka. So ngayon kung nagbabala ka na mag-take ng Prometric exam, etong video na to ay para sa'yo. Kung ako sa'yo, panoorin mo hanggang dulo. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, so don't forget to subscribe para kahit paano marami pa mga videos yung pwede kong ilabas, pwede kong i-share para makatulong sa inyo kapag kayo ay magte-take ng Nursing Care Prometric exam. So magbo-voice over na lang ako para kahit papano malinaw yung mga sasabihin ko at kahit papano yung mga maririnig nyo ay makakatulong din sa inyo kapag kayo ay magte-take na ng exam. So, umpisahan na natin! Hi guys! So, itong video nga pala na to ay para sa mga magte-take ng Nursing Care exam. At katulad nga na sinabi ko kanina, bago ka mag-take ng Prometric exam, dapat meron kang idea kung ano ang i-exam mo. Ano nga ba ang Nursing Care Prometric exam? Ang Nursing Care Prometric exam is a level of test. Alam naman natin na hindi ganun kadali ang trabaho ng isang caregiver. Kaya ang purpose ng exam na to ay bigyan ka ng idea kung paano ang magiging trabaho para hindi ka mahirapan. It also required you to be able to perform nursing care work without difficulties at nursing care site. Sino-sino nga ba ang pwede mag-take ng Prometric exam? Una, ikaw dapat ay 17 years old pataas. Pero kung ikaw ay Indonesian national, dapat ay 18 years old ka on the exam date. All national are eligible to take the exam. Pero, Japanese national are not eligible to take the exam. Pangalawa, ang Nursing Care Prometric exam ay isa siyang CBT or computer-based test. Kahit basic lang ang alam mo sa computer, all goods na yan as long as kaya mong i-perform ang CBT. Number 5, ang exam ay nahahati sa dalawa. English and Japanese. Ang English section ay meron siyang 45 items and kailangan matapos mo yung exam sa loob ng 60 minutes. Susunod naman ang Japanese language exam. Meron siyang 15 items with a total of 30 minutes. Actually, pwede mong ipagsabay itong dalawang exam na to on the same date pero I suggest na wag. Basic experience ko or depende naman yan sa pick up or sa knowledge ng isang magti-take ng exam kung kaya niyang ipagsabay yung dalawa. Pero ako para hindi ako ma-pressure at hindi ko isipin yung dalawang exam, pinaghiwalay ko ng date para kahit papano makarelax ako at isa lang ang ipopokus ko. Pero kung nagmamadali ka at tingin mo may confident ka sa sarili mo na ipasa yung dalawang exam, bakit hindi? Next, number 6, kung wala ka pang Prometric ID, I suggest na gumawa ka na ng Prometric ID dun sa site ng Specified Skilled Worker Prometric exam. Yung ID mo kasi na yun yung gagamitin mo kapag ikaw ay mag-a-apply ng exam. Doon mo rin malalaman yung pinaka-score mo kung ikaw ay pasado or hindi. At doon ka na rin magre-reserve ng exam at exam date. So sa susunod naman, i-share ko sa inyo ano nga ba yung mga tricks and tips para makapasa ng Nursing Care Prometric exam. Just keep on watching kasi i-upload ko na dito sa aking YouTube channel ang ating videos. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe. Dahil dito sa channel na to, i-share ko sa inyo paano makapasa din sa Nursing Care.